Muli magandang gabi po sa lahat. Excited ako para sa lahat kasi tatanggapin natin sa dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Tatanggapin natin hindi lang tinapay, kung hindi ang dugo ni Kristo. Gusto niyo ba yan? So, once a year we try to do that. Sana we can do it not only during itong kapistahan na ito, kundi sana araw-araw. Kasi minsan we take it for granted, kami mga pare, kasi tinatanggap namin katawan at dugo ni Kristo, pero tayo paminsan-minsan. Pag konti lang ang tao, kunwari may bagyo, masama ang panahon ko, konti lang, inaanyayahan ko na ang mga nagsisimba, kasi konti lang umikot sa altar, at binibigay ko yung katawan at dugo ni Kristo. During the whole Mass, they stay around the altar, para magmisa sa gitna ng altar, and then we receive the body and blood of Christ. Sapagkat talaga naman, ang altar natin, ang mesa, di ba? Hindi lang siya misa, mesa. Kainan talaga kainan, Tinanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo, at yun ang tatanggapin natin. Buti na lang, marami tayong Eucharistic minister as we receive the body and blood of Christ later. Salamat sa Diyos. Sino dito sumama sa prosesyon kanina? Sino sumama sa prosesyon? Hindi masyado marami. Pero salamat, sumama sa prosesyon ng katawan at dugo ni Kristo. So 4:00 nandito na kayo, magsisimba kayo. Pagkatapos may recollection pa. So buong araw na kayo nandito. Baka mahimatay na kayo sa pagkain. Remember to hydrate. You have to hydrate. Uminom ng tubig at least. Kasi matatapos tayo mga 8:00 na mamaya pagkatapos ng recollection. Kaya salamat sa Diyos. A few days ago, may nag-request ng misa, 104 years old, si Nelia. Nelly rather. 104. Hindi siya makakain kasi meron na siyang peg, bawal ang... Pero sabi ko, pwede natin ibigay ang dugo ni Kristo. So sa bulak, sa Q-tip, kapirasong ganyan, at... wala nang tumama sa dila niya for the last couple of weeks. 104 na So nung binigyan namin ng dugo ni Kristo, bumukas yung mata. Nagulat kami lahat, pati yung anak nagulat. Sabi niya, wow! Ramdam na ramdam niya ang presensya ng Panginoon. And then, a few days later, pumanaw na. Pero at least natanggap niya ang dugo ni Kristo. Sa dakilang kapistahan na ito ng katawan dugo ni Kristo, tayo nagpapasalamat sa napakalaking biyaya. It is a mystery we cannot explain paano yung tinapay naging katawan, yung alak naging dugo ni Kristo. We cannot explain, we cannot fully understand. It is a matter of faith, a mystery which we'll never understand. Pero itong dakilang kapistahan na to, we pray that we may be Eucharistic people. Buhay ang Diyos sa atin. Pinapakain tayo, pinapalakas tayo ng katawan at dugo ni Kristo. Kailangan natin pakainin ang ating katawan, kailangan natin pakainin ang ating kaluluwa para tayo lubos na mabuhay at maging kawangis ng ating Panginoon. Ngayon rin, napakaraming, kaya puros introduction lang na introduction kasi napakaraming topic na pag-uusapan. Paano natin pagtatahi-tahiin. Ngayon rin, ikalawang araw ng ating pagnunubena sa ating patron, si San Antonio ng Padua. It is our second day. Hindi 9-day, kundi 13 days. Kaya 3 senaryo because of the 13 miracles of St. Anthony of Padua at saka yung kanyang kapistahan sa June 13. So this is our second day and we thank God for this. Alam naman natin, every first Tuesday, meron tayong pinamimigay, pinababahagi na St. Anthony's Bread. Di ba? Tinapay ni San Antonio. Kaya napakaganda, tinapay, the bread of life, Jesus, at ang tinapay rin, para ipagtuloy yan, para magpalakas yung ating magandang kaugalian na ginawa dito. Sinimula ni San Antonio na ginagawa natin ang pagbabahagi ng tinapay. Hindi lang yan, di ba? Every Monday to Saturday, nagpapakain tayo every day for at least 150 people. Imagine, to continue
the devotion of Saint Anthony, konkreto, nagpapakain. Kaya salamat sa inyo, naging posible yan dahil sa inyo. Sa iyo, kayo ang bumibigay ng tulong, kayo ang sumasagot yan, kayo ang dahilan, kaya meron tayong pagpapakain sa kusina ni San Antonio. Salamat sa Diyos. So that the bread of life is really buhay. Hindi lang siyang salita, hindi lang siya debosyon, kundi buhay sa pagpapalaganap na to. During school days, we have 30 to 50 children to be fed. But because bakasyon na, wala muna ngayon, wala muna pagpapakain sa mga kabataan. So we thank God for this feeding. No? We thank God to keep this beautiful act of love, of feeding, being fed. Man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. No? So hindi lang tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Kaya sa bawat misa, meron tayong salita, salas, di ba? Tapos hapagkainan para pakainin. Pinapakain natin ang ating kaluluwa ng salita at ng katawan ni Kristo sa bawat misa. The same way, bago magpakain araw-araw, merong salita ng Diyos na ating hinihimay ang salita ng Diyos bago tanggapin ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay sa pagkain at si Jesus mismo sa banal na komunyon. Salamat sa Diyos. So salamat sa lahat ng mga bigay sa ating biyaya. Maraming salamat sa ikalawang araw sa ating dakilang pentakasi, si San Antonio ng Padua. Salamat sa Diyos.